Hello and welcome. Welcome back mga kapatid kong star viewers. I love you guys. I miss you all. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid kong star viewers? I do hope everybody are doing well. Paalala mga kapatid, pakilakasan na lang po ng volume ng reading na ito dahil hindi ko po gamit ang aking mahiwagang microphone. So paalala mga kapatid, ito ay collective reading. It's meant to find you. If ever na itong reading na ito or video ay biglang lumabas sa inyong social media or whatever this reading meant to find you. So, baka may mensahe para sa inyo. Collective reading po ito. Kunin nyo na mga kapatid kung saan kayo naaayon dito sa mga sinasabi ko. Nababanggit, huwag nyo pong lahatin. Dahil timeless po ito, collective, hindi po ito private reading. Hindi po ito para sa isang tao lang. Para ang mensahe ito ay para sa taong very specific na nakaka-resonate dito sa pinagsasabi ko or, you know what I mean, mga messages or resonated sa mga nababanggit ko dito. So, kunin nyo lang kung saan ang para sa inyo, kung hindi naman para po iyon sa mga kapatid natin nanonood dito. Nanonood dito, I'm sorry. Okay. Kamusta kayo dito mga kapatid? Spirit Angels, kamusta natin mga collective? Alright. Okay, we have here the death. An ending. Ano pa? What is this the death about, Spirit Angels? Meron itong pagod na. Alam mo yung baraha talagang nagre-reverse. The messenger. Okay. May dapat ditong sasabihin pero hindi natuloy. What is this about, Spirit Angels? Bakit hindi natuloy? What is this message about, Spirit Angels? What is this message about? Okay, nagre-reverse talaga ito, no? Three of Wands. It could be a plan, an offer. Yeah. You guys could be distracted, yung iba dito. Yeah, some kind of like a plan. May dapat sigurong sasabihin. Yes, guys, paalala ko lang, minsan nagkaka-reverse yung energy. This could be you, or the situation, or the person, no? The person na ka-encuentro ninyo, or ka-deal ninyo. So, like again guys, kunin nyo lang dahil minsan nagkakapalit-palit yung energy dito, yung sitwasyon. Yeah. Okay. So, again, it's something about a plan na dapat ay gagawin. It could be a plan na gagawin or pangyayari na naudlot, na hindi nagawa, hindi masabi. This could be you na may sasabihin, hihingi ng papatawad, or wanting to have a new beginning. Pasensya na sa ingay ha. Yeah. Or this could be a contract na dapat mag-i-end pero hindi natuloy. Yeah. Yung iba dito. This could be related sa mga kontrata na dapat mag-i-end pero hindi natuloy. Or this could be you na gusto mag-end yung kontrata pero nadismayado ka dahil hindi natuloy. Yeah. A plan, yung iba dito, a plan na hindi matutuloy. Yeah. Or siguro, yung iba dito sa inyo, you might want to tell somebody na, sorry ha, hindi pala ako matutuloy, hindi pala ako pupunta, hindi ko gagawin. Something na yung gagawin na hindi matutuloy. Yeah. Yeah, meron dito sa inyo na hindi matutuloy dahil na-offend ka, nasaktan ka, or you're not healed yet. Maybe you are planning to apologize, yung iba dito. Baka mag-apologize ka na whatever happened. Kaya lang hindi natuloy. Hihingi ng papapatawad or hihingi ng panibagong bugho, no? Or new beginning. Starting over again yung iba dito. Kaya lang hindi ka pa siguro ready or natakot ka, nasaktan ka siguro, whatever it is na plan. Is something more related sa plan na bilang urong sulong. Meron naman dito na nasabi mo na, but you are taking it back. I don't know hindi ko alam kung anong rason, kung bakit yung iba dito, very specific here, nasabi mo na, siguro nag-promise ka,
no? Na kahit ganyan, kaya lang, or nakalimutan mo siguro yung nasabi mo, yung iba dito. You might be distracted, yung iba, and nakalimutan mo at hindi natuloy. Kaya yung tao na napangakuan mo, like again guys, kunin nyo lang kung saan kayo naayon ha, dahil iba-iba yung mga pangyari dito na kukuha ko. And I know, iba-iba din yung mga sitwasyon ninyo. Meron dito na nasabi mo na, nangako ka siguro na gagawin mo ito, pupunta ka, or siguro kakain ka sa labas, as an example, ano, or bibisita ka, whatever it is na napangako or napangkakuan mo, hindi mo nagawa, hindi natuloy. Whoever nakadil mo ay nasaktan, na offend. Alright? Meron naman dito na pupunta ka sana, may plano kang pupuntahin or sasabihin, kaya lang hindi natuloy dahil you could be, I don't know, something about betrayal could be. Binitray ka siguro kaya hindi ka natuloy, or something about anxious, takot ka sigurong bumiyahe or pupunta. Something about na hindi ka muna matuloy, hindi ka muna pupunta, hindi ka muna dadalo. Yeah, whatever it is, siguro may mga trauma. May mga trauma ka pang kinakaharap or na-experience mo pa ngayon. Again, totally hindi ka pa nakapag-move on. Yung iba dito. Yung iba naman, whatever it is, siguro mga pagka-travel na trauma. Yeah, siguro na-disgrasya ka na noon, tapos sasabihin natin na pupunta kayo ulit at ayaw mo nang pumunta ulit dahil nga sa pangyayari noon na nasaktan ka, na disgrasya ka, something like that. I don't know what does this mean. Very specific here. I'm sorry mga kapatid ha, medyo nangangapa ako sa energy dito kasi nakukuha ko marami kasi ako nakukuha ng energy na urong-sulong, traumatized, hindi pa nakapag-move on, hindi pa totally healed. This could be a person na ayaw mong pumunta dahil very specific na person na may ayaw ka sa taong ito. Kaya ayaw mong dumalo. Or ayaw mo makipaghalubilo sa taong ito dahil alam mo na binitray ka ng taong ito. I'm hearing like napakahudas ng taong ito. Meron dito na gusto mo sana makipag-communicate, mag-message sa taong ito. Siguro na-miss mo itong taong ito, kaya lang para bumalik sa iyo yung, o nakaramdam ka ba na ayaw ko munang kamustahin ang taong ito, or mag-message, or kausapin. Kasi hindi ka pa totally healed. May mga past situation siguro na nasaktan ka, na-offend ka, whatever this person done to you. Kaya ayaw mo munang kausapin or lapitan ang taong ito, or bisitahin. Dahil may mga trauma, fear, takot, na until now ay bumabalik pa sa inyo. Yung iba dito, gusto mo mag-end ito. It could be a friendship, relationship, or work. Gusto mo mag-end dito dahil hindi ka na masaya. Kaya nga, nasabi ko kanina, may contract. Yeah, may kontrata rin dito na gusto mo mag-end, or you might be waiting for this contract. Kaya lang hindi pa siguro nag-e-end eh. Siguro you have been waiting for this contract na mag-e-end dahil hindi ka masaya. Maybe it's sa environment, mga tao sa paligid mo. Or maybe you're not happy currently. It could be a people, no, sa katrabaho mo na hindi ka masaya dahil gusto mo mag-end ito. Or it could be dahil gusto mo mag-end ang trabaho ito dahil, like again, hindi ka masaya dahil nga siguro sa sitwasyon mo ngayon. It could be broken family, or it could be dahil iniwan ka ng person mo at parang gumuho ang mundo mo. Sabihin natin na nagkahiwalay kayo ng partner mo at ngayon tuloy sa trabaho mo ay naapekto rin. Or your personal situation, naapektuhan lahat. Meron dito very specific, parang nagkaroon ka lang ng bad luck. Sabihin natin bad luck. Or an incident. Kunting incident lang, or something about like bad day. No?
nasaktan ka, na-offend ka lang ng isang katrabaho, the entire day, or siguro nanay, tatay, sira na yung buong araw mo. Something like that, yung iba dito. Wala ka na sa mood. Very specific here, yung iba dito siguro habang nanonood, wala ka sa mood. Yeah. Wala ka sa mood dahil nasaktan ka, or siguro physically, nasaktan ka siguro physically, na-aksidente, siguro nabunggo yung paa mo, very specific, ano? And the entire day talagang sira, bad trip ka na. Yan yung energy na kukuha ko. Yeah. Yung iba dito, siguro until now, you are still traumatized from the pain. Like again, relationship. Siguro nagsiselos ka. Meron dito nagsiselos. Somehow is, you might be spying. Yeah. Someone is spying here. Nag-spy ang tao ito. Maybe I'm getting like someone spying here. This could be you or someone else nakadil mo. And this person hurt their feelings. Dahil unexpected sa kanya ang nakikita niya. Whatever this person expected. Siguro na-expect niya na iniwan ka ng person mo. Sabihin natin na in a relationship ka, no? And then your ex might plan to come back. Someone here, an ex might planning to come back and expected you to be alone or single, but unexpectedly, sa pag-spy niya sa inyo, siya patuloy ang nasaktan dahil nakikita niyang masaya ka naman. Okay ka naman pala. Akala niya, nagkahiwalay ka na or nagkahiwalay na kayo ng person mo. At di sana'y babalik pa sana siya. Kaya lang nasaktan siya sa nakikita niya. Whatever this person find out, nasaktan siya. Yeah. Very specific here. Someone find out or siguro may message siyang natatanggap. A message that hurt this person's feeling. Then na-offend siya. Like again, nakasabi ko kanina, may nanghuhudas. Someone's betraying. Guys, please leave your comment below. Someone is betraying here. Alright, Spirit Guardian, sino ito nagbibetray sa ating collective? Sino ito nagbibetray sa ating collective? Someone is betraying. Okay, the Star. Yeah, betrayal. Betrayal about your dream. This could be related to work, finances, business, work, or future. This is about your future. Someone is sabotaging. May taong naninira sa iyong sitwasyon, sa iyong career, something about future. So, watch out mga kapatid, no? Magugulat ka na lang, somebody closer to you, nagagalit, nagtatampo. It's not about you done something. It's about somebody betraying you. Ipinagpalit ka. Whatever situation na ipinagpalit ka. Yeah. This could be about finances. Related sa finances. Siguro, binibitray ka ng taong ito dahil hindi mo siya tinulungan, kuripot ka siguro, o nagtitipid ka, or you just don't trust this person at all. And then, somehow, maybe may sinasabi ito sa boss mo, sa teacher mo, somebody closer to you, gumagawa ng storya or ng issue. It could be your partner. So, watch out mga kapatid. Someone is betraying you right now. And, yeah. Gustong masira ang iyong, it could be sa status mo, Yeah. Nowadays, people can be able to just made up, gumagawa ng story. Yeah. Dahil siguro, like again, inggit. Naiinggit din. This person wants you down. Gusto kang masira. Yeah. Meron kasi ditong pupuntahan ka siguro or may magbabalik. Sabihin natin ex mo, ex-friend, whatever. Kaya lang ay nadala ito ng tao, nadala siya ng mga
chismis, ng paninira. Kaya ang taong ito, ang plano niya na lumapit sa iyo, mag-offer sa iyo ng new beginning, or sa work, new contract, or it could be relationship. Like again guys, samut-saring energy na kukuha ko dito. Biglang nag-back out. Dahil natatakot. Dahil sa taong ito. Itong paninira sa iyo. Karamihan dito is about your future, your career. This could be related sa iyong pangarap, panaginip, wish come true. So, pay attention guys mga kapatid sa inyong panaginip. You might be dreaming about this person or the situation. Or siguro a vision. So, pay attention. You might be getting a vision about somebody's betraying you. Yung iba dito. Backstabber. A cheater, a liar. And watch out. Somebody who hurt you from the past might coming back. At siya makakasira sa iyong career or future. Whatever, something about future. Kasi, yeah, 3 in reverse is something about the future. Yeah, it could be someone from the past na magbabalik at sisirain muli ang iyong kinabukasan. So, yeah, ingat-ingat mga kapatid. That's all I can say. And, watch out sa mga magnanakaw. Magnanakaw ng partner, magnanakaw ng career, magnanakaw ng pera. Yeah. If this person done wrong from the past, might gonna happen again in the future. So watch out. At baka masira ang iyong kinabukasan or wish fulfillment. Dreams. So whoever betrayed you before, it's okay. Okay naman siguro noon na mag-forgive. But, you need to be careful again if you want this person back. Kasi may tao dito magbabalik. And this could be a warning sa inyo. This person might bring chaos. A liar. Yeah, you might be meeting this person soon. Yung iba dito. So mag-ingat-ingat tayo. Make sure yung mga pinag-ipunan yung pera, negosyo, or status na pinapangalagaan ninyo, watch out. Because this person might try to steal your spotlight. Or steal what you have been saving, yung pera ninyo. Baka nanakawin ng taong ito. Especially kung may biglang papasok sa bahay mo. Like again guys, as a warning, do not let this person or anyone, even family, I don't know, this person might be so close to you. And trying to steal your spotlight or saying, or ang tawag nito? Being a liar. You might be dealing a liar. So, wag tayo basta-basta maniniwala mga kapatid. Or wag tayo magtanong sa isang tao lang. Dapat marami. The more na marami yung mga news or suggestion, the better. This could be very specific related sa mga projects, plan for the future, sabihin natin work-related, kung mag-abroad ka. Yes. It's better na magtanong-tanong kayo ng maraming tao. Mag-research pa kayo. Yeah. Huwag kayong makinig sa isang tao lang. Maraming suggestion, the better. Okay? Maraming tulong, much better. Huwag niyo pong sarilihin. Yeah. Yung iba dito sa inyo, you are doing well. You are in the right path. Yeah. Wish fulfillment. You will be achieving more. This will be a good news, new beginning. Yung iba dito. Wish come true mga kapatid as a good news. Alamin natin itong wish come true. Kailan ito mangyayari. So before tayo guys mga kapatid, paalala ko lang, you might be dealing somebody na mapag-control. Sabihin natin na may gusto kang gagawin. And then this person trying to discourage you. Huwag po kayo basta-basta ma-discourage mga kapatid. Mag-research po kayo. Sabihin natin na gusto mong kausapin si ito ganyan, dahil namimiss mo, kaya lang may isa kang kaibigan na malapit sa iyo na huwag mo yung kausapin kasi ito ganyan. Then,
figure it out. Bakit nga ba hindi siya pwedeng kausapin o lapitan? Mag-research kayo. Like again, meron kasing, I'm getting like nanguhudas. You know what I mean? Controlling. So do not let anybody to control you. Figure it out by your own. Or yung sa sarili mo na lang. Mag-research kayo. Kung bakit nga ba. Sabihin natin na gusto mong pumunta dito sa gito ganyan, kaya lang itong taong ito ay pinigilan ka. Bakit nga ba? Bakit nga ba hindi pwede? So mag-research kayo kung bakit nga ba. Dahil this person might just don't want you, no? Or napaka-toxic siguro ng taong ito. So wag tayo, guys mga kapatid, wag tayo basta-basta makikinig sa isang tao lang. Mag-research po tayo kung bakit nga ba. Very specific here. So good news mga kapatid, wish come true. Isa sa mga pinipray ninyo is happening soon. Wish come true natin mga collective mga kapatid. Kailan nga ba ito? Wish come true. So we have here number 9. It could be 9 days, 9 hours. You will be receiving good news, new beginning. Someone from the past is coming back. It could be your manifestation. Yes, number 5. 5 days. On the 50th, I don't know what is this 50. You could be 50 plus, at the age of 50 plus. Okay, number 7. 7 days, it could be 1 week from now. Hours, weeks. 9 weeks, 5 weeks, 7 weeks. Okay, so one of your wish, isa sa mga panaginip, panalangin, or, whatever you pray, whatever you wish, it's happening so soon. It could be 9, 5, 7. You could be around 50s, 57, 56. It could be 6. Yung iba dito. But most likely 9. Yung iba dito, it could be hours, days, or weeks. Malapit na ito mga kapatid. Good news. Meron ito magbabalik. Reunite. Like again guys, listen. Pakinggan nyo muna. Mag-research kayo. Whatever's happening. Is it true? Totoo nga ba ito? Bago tayo mag-react. Alright? That will be your message for today. What else? Final message from the universe. So again guys, distractions. Do not let anybody to distract you. Especially when it comes to your wish. Pangarap. Prayer. Kasi meron dito sa inyo na wish fulfillment. Matatamo mo ito. Makakamit mo na ito. Itong pinapangarap mo na darating. But like again, huwag tayo basta-basta makikinig sa isang tao. Because this person might, lied. Sinungaling. You might be dealing with the person sinungaling. So, be aware sa mga surroundings ninyo. Money, yung iba dito sa inyo, money, you will be receiving money or work related sa inyong trabaho or business. Like again, whatever you wish is happening, you will be becoming more stable. May travel sa inyo dito. Yes. Keep working hard mga kapatid. Whatever you plan, and don't be afraid. Huwag tayong matakot na humingi ng tulong. Because these people are sent from the universe para matulungan ka. Yes. Wish fulfillment. Family reunion. Kung gusto mong pumunta ka. Bumisita ka sa pamilya mo. Maybe you need this. It's time to reunite. It's time to give that forgiveness. Pagsasama. Okay? Wish fulfillment. Congratulations mga kapatid. It's happening soon. 9 days, 5 days, 7 days, hours, weeks. Okay? Could be 9 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock. Whatever it is. I love you guys. Hanggang dito na lang. I do hope nag-enjoy ka sa reading na ito. At mag-ingat po kayo palagi. And good luck and congratulations. Bye!